Saka lamang bang bata at mahilig ka maglaro ng mga online games at problemado ka dahil wala kang pera? Well, maganda tong i-recap natin dahil pinangalanan itong Squid Game. Madali lang naman yung instruction. Maglalaro ka lang naman ng mga pambatang laro tulad ng luksong baka, harang taga, at basketball. O diba napaka-basic lang ng mga laro. Pero buhay mo ang kapalit. Gago pala to eh. Sandali, magpapaliwanag muna ako boy. Kung natapos mo yung game, di makakapasok ka. Pero kung na-eliminate ka, makakapasok ka din sa gift box. Huwag na natin patagalin tong kupal na video na to. Simulan na natin. Let's go! Spoiler alert! Itong bida natin na si Gi-hoon ay walang trabaho at ninakawan niya pa yung nanay niya ng credit card. Pinakashot niya agad yung pera ng nanay niya at inaya niya yung tropa niya para magsugal. Masayang masaya si Gi-hoon dahil paldong-paldo siya at pinakash out niya na agad yung pera. At binalatuan niya pa yung above na pera. And si bro, nakita niya yung mga inutangan niyang lalaki. Kaya tumakbo siya at nakabangga siya ng above. Butas pala yung jacket ni Gi-hoon at mukhang nakuhanan siya nung babaeng nakabungguan niya kanina. Binigyan na lang si Gi-hoon ng kasunduan na kapag sa isang buwan din niya naibigay, kukuhanin ng isa niyang betlog. Kinuha ni bro sa above yung binigay niyang pera kanina. Ayoko! Ginamit na lang ni Gi-hoon yung natitira niyang pera para maglaro sa claw machine. Kaya lang mukhang olat siyata si bro kaya nagpatulong na lang siya sa bata na makakuha ng regalo. Ang ina mo, kalalaki mong tao. Which is birthday pala nung kanyang anak, niregaluhan niya ng barel. Hinatid na nga ni Gi-hoon sa kanyang ex-asawa yung anak nila. And nahuli si bro sa trend kaya naman umupo na lang siya sa bangkito at may tumabi sa kanyang opa. Nakipaglaro siya kay Gi-hoon ng box at bigla na lang siyang sinampal kapalit ng pera. Syempre, palag-palag na yan, sampal lang balibayad eh. At eto na yung huling banat ni Gi-hoon at napatumba niya yung pogs. Gustong bawian ni Gi-hoon yung pogi kasi mukha na siyang burat. Binigyan din pala siya ng pogi ng card at tinawagan agad ni Gi-hoon para makontak yung may-ari at sumali na siya sa laro. Pagpasok ni bro sa car, pinatulog siya. What the fuck? Paggising niya, andun na siya sa mismong game. Nakita niya yung babae na ninakawan siya at itong lalaki may burat sa leeg. Poprotektahan ba ni Gi-hoon yung above? Pero hindi, mukhang sasaktan din niya yata. Lumabas na rin yung mga pink na guard at pinanood muna sa kanila kung paano sila sampal-sampalin. Ang ina nyo naman, tol. Pumirma na rin sila, katunayan nakasali sila sa laro. Pinilit sila mag-picture muna bago magsimula yung game. Bumukas na rin yung pintuan nila papunta sa kanilang first game. And nakita ni Gi-hoon dito si Sang-woo, ang kanyang childhood best friend. Hindi kita iiwan. Okay, first game, red light, green light, unang gumalaw, bading. Binigyan sila ng 5 minuto para tumakbo at nauna na rito yung may blonde yung buhok at siya rin pala yung unang natumba. Aray ko. Akala nung best friend niya, nagjo-joke lang siya, pero dumudugo pala talaga yung bunganga. Kaya nagsimula na ang lahat magpanik at halos kalahati na lang ang natira. Ilang segundo na lamang ang natitira. Hindi makatayo si Gi-hoon dahil nakahiga sa betlog niya lalaki. Aabante na sana si Gi-hoon kaso pinigilan siya ng lalaki ay ata siya paalisin ang puta. Sabi ko sa'yo, tol eh. Ano ginagawa mo sa buhay mo? Yung ibang mga player nakalagpas na sa finish line and tuwang-tuwa pa si Lolo. Mamahinang nila lang! Punta na sana si Gi-hoon kaso nadulas siya boy and nasalo siya nung arago. Paubos na ang oras at buti na lang nakatalon na sila Gi-hoon para manalo and yung mga nasa loob pinag-uubos na kasi ubos na yung oras eh. In-announce na rin sa kanila kung ilan yung natanggal and halos kalahati yung naubos sa kanila. Nagmamakaawa na rin yung mga ibang player. Kaya naman naisipan nila na magbutuhan. Pero yung mga ibang player is natutukso pa rin sa pera dahil kailangan nila. Umabot na nga sa punto na magtay pero kay Lolo pala yung desisyon. And buti na lang hindi natuloy yung iba na disappoint. Hinagi silang lahat sa kalsada para silang mga pusa. And kasama ni Gi-hoon dito yung babaeng ninakawan siya. And yung Arabo kasama niya dito childhood best friend ni Gi-hoon. Nag-report agad si Gi-hoon sa mga pulis pero parang walang naniniwala sa kanya. Yung mga yung mga dura! Si Sang-woo hindi niya kaya makipag-meet up sa nanay niya dahil hinahanap pala siya ng mga pulis dahil nabaon siya sa utang. Kailangan nila ng pera para mahanap yung mga magulang nila. Ito namang Arabo, ano ba pangalan nito? Ali. Nakipagagawan pa sa boss niya ng pera at naipit pa yung boss niya. Ninakawan niya ng pera boy. Nalaman lang ni Gi-hoon na may sakit pala yung nanay niya na diabetic. Sinubukan niya manghiram sa kaibigan niya pero hindi siya binigyan. Kaya lumapit siya sa may dati niyang asawa and nahuli sila nung bago niya. Ipalo
Follow mo na yan. No choice silang lahat kaya bumalik sila dahil lahat sila ay problemado dahil sa pera. Tayo na pinapatulog na naman sila and umalis na yung van at may nakasunod pala sa kanila isang officer. Pumasok si bro sa apartment na dati niyang kapatid and nakita niya yung regalo na kamukhang kamukha nung nagrereklamo kanina sa may office. Sinundan ni detective kung saan nakasakay si Gi-hun. Kaya lang mukhang may checkpoint yata. May mga player na bumalik pero may mga player din na hindi na nagpakita. So minihisan na lang ulit sila, tinanggal yung mga alas nila. Nagpapanggap lang pala na tulog itong A above at may dala-dala palang kutsilyo. Hindi napansin ng mga guard. Nagtulog-tulugan na lang pala siya sa may loob ng van. Napakatalino pala ng A na to. Mamainang nila lang! Sa wakas, nagising na yung mga player and nakita nila konti na lang din yung bumalik. Yung mga bumalik, itong babaeng malupit na to, best friend ni Gi-hun, yung Arabo, and yung A above. So, kumain mo lang sila ng breakfast and maganda yata yung nabubuo nilang team. Masaan yung saber, papatayin ko si Wise level 4. Ito na rin yung mga pink na guard kung saan nagre-ready na sila and hindi niya mabuksan kaya nagtatake kasamahan niya. Which is si detective pala yon. Malupit pala tong detective na to. So, bumunot siya ng baril. And nagmala Spider-Man siya sa ilalim ng van. And sumakay na rin siya sa barko, sumama siya sa loob. And dun niya nakita si Gi-hun. Kaya naman, nung magche-check na yung mga pink na guard kung sino ba yung mga player, is nagpanggap din siyang player and natulog siya. It's a prank! Nagulat ka ba? So, inikmil niya yung guard para makuha yung identity nito, ang angas. Nakihalubilo na rin itong pink na guard which is si detective pala. Balik sa loob, ito namang babae na to nagre-reklamo and sumamay babae para mag-CR. Gamit yung baon niyang kutsilyo and pumunta siya sa may taas which is nakita niya kanina. Hindi ko alam boy, pero umakyat siya and nakita niya yung ginagawa para sa kanilang second game. Narinig ni Sang-woo lahat ng pinag-uusapan nung dalawang babae and nagsimula na rin yung first game. Second pala gago. Okay, welcome to Mobile Legends and may nakikita sila na 4 na shape. Nag-flashback lahat ng masasayang alaala ni Sang-woo. De, joke lang. Ang ina nyo naman, tol. Tinanong ni Sang-woo kung ano yung nakita ng babaeng pinag-uusapan nila kagabi and nabanggit niya may matamis daw na inahalo. Kahit alam na ni Sang-woo yung susunod na game, hindi pa rin niya sinabi kay Gi-hun. Sinundan siya nung A above kasi malakas daw yung charisma niya, boy. Okay, unboxing and nakuha ni Gi-hun tomboy. Hindi, joke lang. Umbrella, grabe napakahirap niyang boy kuhanin. So tumingin siya sa atin na parang kasalanan natin na kinuha niya yon. Binigyan silang lahat ng 10 minuto and lahat sila nag-grind. Okay, triangle above. Sang-woo, triangle syempre. Ito namang Arabo, bakit po pinili yung bilog? Si Lolo naman star pay kinuha. Mas lalo na itong kupal na to. Naputol yung candy. And ayun, walang awang pinagurong na lang para hindi bastos. Ito namang babae na to. Pucha, saan ka nakakuha ng lighter? Which is hindi pala siya umiihi. Pre, may didudukot pala siya sa kanyang ano ba yon? And may nakalagay na kalaking kamot. Saan niya dinukot yun? Okay, above, tapos na. Ito namang Arabo, tapos na rin. Siyempre, itong babae na to, tapos na rin. Nakakaawa naman to may burat sa leeg kaya naman nilaglagan niya ng lighter and magsindi-sindiro siya. So ginawa ng kupal, nagsindi rin ng lighter. Nakahanap ng life hack si Gi-hun at pinagdidila-dila nilang lahat. Putang ina, patay si Lolo, batak na batak. Okay, burat sa leeg, tapos na. Lolo, tapos na rin. And si Gi-hun, sa wakas, natapos na rin bago pa maubos yung oras. Okay, welcome back guys. Buti buhay pa kayong dalawa. Maraming natanggal, maraming nadagdag syempre. FT muna, putrip. And hindi ata sapat sa kanila kaya pumila sila ulit. Which is, sinanap na naman ng mga kulang. And tinuro ng babae na sila ulit yung kubuhang mga kupal, mga tibaw. Pumalag pa rito yung lalaki. Sana hindi mo na pinalagan boy. May kinalagyang katuloy, di mo pa binigay pagkain. Dun lang nila na-realize na kahit may mamatay, kahit walang game, goods pa din. Okay, guard. Hinarapan si guard. Ito pala si kanina yung detective na nagkamali na buksan and nakapagpalit siya ng maskara which is hindi alam nung kanina. Ganto kasi yon, nung naubos yung oras, may lalaking sumugod sa guard and tinutok sa lalamunan niya and pinag-unboxing siya ng pagmumuka and pogi pala boy. Which is dumating si foreman, si frontman pala gago. May rules pala sila which is pag tinanggal mo yung maskara mo, papatayin ka and nakita niya yung maskara so kinuha na niya rin. Napansin ni Gi-hun yung above na parang heartbroken niya so kinumport niya. Nakita rin nila tong mga kupal na to may pinaplano yatang masama. Tayo na, hindi makatulog sila Gi-hun tsaka yung mga tropahan.
kalaban dahil may binabalak pala tong kupal na may burat sa leg na to. Pagpatay ng ilaw, naging impyerno yung buhay ng mga player dahil pinuntiryan niya itong kupal na to yung babae na nagsumbong kanina, and kanya-kanyang laban na to boy, puta. Okay, to the rescue ang tropahan. Dumating dito si Sang-woo tapos yung Arabo tinulungan nila, and hinanap nila si Lolo pero dumaan yung above. Tapos hinahabol pala sila nung may burat sa leeg. So tinakot ng Arabo yung mga tropa nitong kupal na to. Dumating na rin yung mga pink na guard para ihinto yung walang yang game na yan. Ano yan? Bonus round. Okay, ito na yung third game nila, which is tag of war. So nag-isip-isip muna yung mga team, and napag-isipan nila na maghanap ng kapareha dahil 5 piraso lang sila. So yung above na to, nakita niya tong babaeng lonely, so nag-grouping sila. Then dumating tong kupal na babae na to, which is hindi siya tinanggap nung lalaki. Ginamit lang pala siya boy sa CR. Okay, welcome to Mobile Legends again. And binuksan na nila yung pintuan papunta sa impyerno. First group, group 1, takina, versus group 7. Langya boy. First game pa lang boy, alam ko na kung sino italo. Mukha pa lang nila parang iiyak na boy. So hinila-hila na nila, and yun, basic easy win lang boy. Nadulas yung mga kalaban nila and nahulog sila sa baba. Okay, next group, group 4 versus group 5, which is katabi lang pala nila, and akala nila easy win pero veterans pala tong si Lolo. Madami palang alam tong si Lolo. So hinawakan nila yung lubid, diretsong mga paa, sa langit ang tingin, sa pogi ang tingin, wag sa pangit. Nung napagod na yung mga kalaban, hinila-hila na nila yung putang inang lubid na yan. Eventually, nahulog yung mga kalaban. So, easy win para sa group nila Lolo. So, nag-celebrate silang lahat at putang inang lupit ng babae boy. So, nag-isip sila, gumawa sila ng castle. 40 players to go. So, magla-lights up na naman. Pero buti na lang walang nangyaring massacre. Welcome na naman ulit para sa game 4. So by 2 pairs pala siya boy, and yung babae walang kapartner dahil binaril pala yung kapartner niya. Okay, story time na naman. Itong mga guard na to, sila yung mga taga-deliver, and itong doktor na to may ginagawang illegal kung saan yung mga namatay na player, ina-unbox niya boy like Kadiri boy, kapalit ng bawat game tulad ng Dalgona at ng Tag of War, kung saan sumali siya sa pinakamalakas na grupo itong lalaki may burat sa leeg. Syempre inuto niya tong lalaki para makisali sa kanilang grupo, and nakabuo sila ng team, which is sila yung kaninang first na candidate na naglaro. Nagalit yung doktor dahil di raw nila alam yung game at parang tinatraidor siya, kaya nakipaghabulan sa kanya yung guard, and dun sila napunta sa may second game na Dalgona. Ayaw siyang patayin ng guard dahil kasabwat din pala to. And tinanggal niya rin yung maskara niya, which is nakita na naman sila ni Frontman na labag pala sa rules na magtanggal ng face mask. Pinag-urong silang dalawa. Balik sa loob, which is itong dalawang lalaki pala na magdi-deliver na to is nagbantaan sa buhay nila ang dalawa, which is si detective pala yun boy. Ginamitan ni detective ng izanag itong kupal na guard na to, and siya pa yung natutukan ng baril sa ulo. Tahol ng tahol tong kupal na guard na to, kaya binaril na lang ni detective. Nakita ni Frontman lahat ng nangyari, so nakita rin niya yung balang pumukol sa ulo ng lalaki. Okay, fifth game, Jolens. So, by partner pinili nila boy. Nakakaiyak tong scene na to, kasi nga lahat sila favorite ko boy talaga. Inabutan na sila ng guard ng Jolens, and dun nila nalaman na magkalaban pala sila. And dito ako boy naiyak kasi nga mag-asawa silang dalawa. Kalaban dito nung may burat sa leeg yung kakampi niya kanina, dinidila-dilaan na lang siya. And ito namang si Sang-woo, di siya manalo-nalo sa Arabo, kaya nagalit na lang siya boy, na rage bait siya. And eventually humingi na rin siya ng patawad kasi mali yun. Pati din itong si Gi-hun, hindi siya manalo-nalo kay Lolo, tinatawan-tawanan na lang siya boy. Okay, isa na lang Jolene ni Gi-hun, and di pa niya nahulaan boy, talo na siya gago. Pero buti na lang nagka-amnesia tong si Lolo, so tinake advantage niya yun. Inubos niya yung Jolens ni Lolo boy, wala kang awa sa matanda. Mainit-init yung laban dito boy ng dalawa. And nahulog yung Jolens dito nung may burat sa leeg, so natakot yung dumidila-dila kanina, and pinag-urong na rin siya boy. Okay, nakaisip ng malupit na idea tong si Sang-woo. Binigyan niya si Arabo ng medal ba yan, na may putang ina may bato, and nasa kanya pala yung mga holen ni Arabo, and binetrade niya boy, inabot niya sa guard, and umalis na rin siya. Doon nalaman nung Arabo na tinatarantado lang pala siya ni Sang-woo. Nakakayak tong scene na to boy, kasi favorite ko rin tong si Ali. And balik tayo kay Gi-hun boy. Natalo niya yung matanda dahil inuuto niya boy. Hayop na yan. Wala kang awa sa matanda boy. Ginamitan mo pa ng Sharingan. Itong dalawang babae, nagpalaro silang dalawa. Eventually, nagpatalo tong babae. Balik sa loob.
nakita nung lalaking may burat sa leeg yung babaeng tinarantado niya, boy. Dumating na rin yung mga PIP ni Frontman, which is, ito palang malupit na to, siya pala may-ari nung game. And mamaya makikita nyo kung sino yan. So, hinarap ni Frontman yung mga VIP. Paggising nila Gihun, nakita nila yung mga guard may dala-dala yatang supresa sa kanila. Pero hindi pala, boy. Nakita nila yung lalaki, yung mag-asawa kanina na hindi ko pwedeng sabihin, boy, baka ma-demonetize tayo. Okay, 16 na lang sila. Nabawasan, boy. And nadagdagan yung pera. Welcome sa pang-anim na game. Pinapili sila kung anong number ng jacket yung gusto nilang kuhanin. Which is yung pala pagkakasunod-sunod nila para sa susunod na game. Nag-agaw-agawan yung mga player and kinuha nila yung mga nasa gitna. So, yung natira na lang kay Gihun, which is number 16 or number 1. So, buti na lang bago niya isuot, merong nag-volunteer sa kanyang lalaki. Kung saan, siya pala yung unang titira, boy. Okay, balik tayo sa mga VIP, boy. And ang lupit na ito, boy, para silang mga final boss dito. So, in-announce na yung final game, boy, which is ang Glass Bridge. May dalawa silang platform na hapakan, which is puro salamin. Mamimili lang sila doon kung yung isa ba'y matibay o yung isa ba'y masisira. Okay, welcome mga player. And serious face sila, boy, kasi nga medyo 50-50 tong laro na to, boy. Si player number 1 ang unang tatalon. So, speechless siya, boy. So, tamang shot lang tong VIP na to, boy. And tinawag niya tong nakamaskarang waiter. So, pinaupo niya sa tabi niya, boy. And tinitigil niya sa mata. So, tumayo sila, boy. And the fuck, ano yan? And nakita niya, boy, si officer pala to, gago. Story time ulit. So, itong officer na to, inabangan niya itong nakamaskarang waiter and inagaw niya yung identity nito, boy. So, bago pa siya pasubsubin sa, ano ba yan, kabastusan na yan. So, sinakmal niya yung, nung VIP and tinutukan sa lalamunan. Okay, balik sa game. Itong number 1 na to, boy, tumalon siya. Safe, malupet. So, second attempt, nahulog. Okay, si number 2, tumalon. Ginaya niya lang si number 1. Ito namang si number 3, boy, gumamit pa ng mathematics and tumalon-talon siya, boy. Nag-parkour siya and eventually nahulog si gago. Si number 4 na susunod na tatalon and humingi siya ng tips kay Lola. Pero hindi niya alam. Tinuro ni Lola yung maling platform and nahulog. Okay, number 5, si Lola. Sumunod din. Si number 6 naman, boy. And bigla na lang siya nag-ritual sa may harapan ni number 7. So, itinulak niya si number 7 na una pa sa kanya. Nakangiti si gago. So, bago niya pa ulit gawin, tinulak na siya nung number 8. Okay, si Gihun magsisimula ng umapak sa platform. Pero nalilito siya kung saan ba unang umapak yung mga naunang player. Pero buti na lang, tinulungan siya nung above. Itong si number 8, alam niya na raw kung saan siya tatalon. So, tumalon siya sa platform and ang galing, nahulaan niya yung mali. Ito namang may burat sa leeg. Nakita niya na naman yung tinarantado niyang babae. So, nag-revenge yung babae at hinakap siya, boy. And sabay silang nahulog sa baba. Ang sweet naman. Itong si number 13, kung saan may trabaho pala siya na sa glass factory, boy. And alam niya na kung ano yung mga tama, mali. And nakita to ni Foreman, boy. And binabaan yung settings para mahina yung brightness. So, namatay yung ilaw, boy. Bago pa sila maubusan ng oras, tinulak dito ni Sang-woo yung lalaking number 13. Napakasama na ugali. Eventually, nakatawid naman silang tatlo sa salamin na tinatapakan nila bago pa maubos yung oras. Nung naubos na yung time, bigla na lang pumutok yung mga glass bridge na inapakan nila kanina. So, nasugatan sila dahil sa mga bubog. After ng game, speechless silang tatlo. Kasi nga, tatlo na lang silang player na natira. And nag-aaway pa tong dalawa. Dumating yung mga guard, may dalang regalo kung saan susuot nila yung damit. And dito pala, ay nasaktan pala ng sobra tong above, boy. Bumaon sa katawan niya yung malaking bubog. Gago. Binunot niya, boy. Walang anesthesia, DIY operation. Hindi pa bumabalik yung isang VIP tapos na yung laro. And nakita lang nila na nakahandusay na. So, tinawagan niya si Foreman and nakita niya yung kapatid niya na nasa ilalim. Hinanap ng mga soldier dito yung detective and eventually nakita nung leader ng mga soldier na wala yung oxygen tank. Gamit-gamit pala ni detective. Malas mo lang, boy. May nakakabit palang GPS tracker dyan sa may oxygen tank mo. Okay, 3 players na lang and binigyan sila ng magandang dinner. So, eat-well silang lahat. Kumain sila, boy. Habang nagtititigan tong mag-best friend na si Gihun tsaka si Sang-woo habang lumalamon. Itong si detective huminto sa isang isla kung saan binalot niya yung cellphone niya ng plastic bag and naganap siya ng signal sa pinakatuktok ng bundok. And nakita rin ng mga guard kung ano yun. And ayun, tinawagan niya yung mga kasama niya sa office and sinendan pa nga ng picture, boy, pero ayaw nila maniwala. Nakita ng mga guard si detective kung saan nagtatago. So, sinundan nila si detective and na wrong hole si gago, men, dead end. Lumapit sa kanya si Foreman. So, binaril niya sa balikat.
And dito tayo nagulat lahat. Nagulat ang buong mundo. Dahil kuya niya pala yung matagal na niyang hinahanap. So binaril din siya sa may balikat boy. Kabilaan sila. Nahulog sa may karagatan tong si detective. So magkatabi na sila ni Boss Rene Batorbo. Balik tayo sa game. So 'di ba tatlo na lang sila. Nakipag team up tong A above kay Gihun. Para gripuhan sana tong si Sang-woo, kaya lang pinigilan siya ni Sebyok. Bigla na lang nawala ng malay tong si Sebyok dahil sa sugat na natamo niya. So pumunta siya sa may guard para humingi ng tulong. Kaso may daladalang kabaong and nakita niya tong si Sang-woo nakatayo. Grinipuhan ni Sang-woo yung above sa may leeg. Gago, galit na galit tuloy si Gihun sa kanya. Dahil pala yun sa may kutsilyo binigay ng mga guard kanina. Okay, last game, Squid Game. Silang dalawa na lang mag-best friend yung magkalaban. Para lang siyang harang taga dito sa atin. Pero sa kanila, Squid Game yung tawag nila sa laro na yan. Serious mode, tinali yung sapatos, tinignan si Sang-woo, dumukot ng buhangin. So bago siya saksakin ni Sang-woo, binalibag niya. So bigla pang umulan boy, mas malupit na to, mas drama na mas brutal. So etong si Gihun tsaka si Sang-woo nag-aaway sila. And eto para silang Naruto at Sasuke sa may final valley of the end. Nagkaka-personalan na tong mag-best friend na to boy. So yan na nga ba sinasabi ko sa iyo boy kasi nga dahil sa pera. So ayan, nagbalitan sila ng mga suntok and eventually sasaksakin siya ni Gihun. Pero hindi tumama kasi di niya kayang gawin kaibigan niya. So inaya niyang umuwi si Sang-woo. Pero pinili ni Sang-woo na saksakin yung sarili niya boy kaysa sumuko na sa laro. So naging madrama sila dito. Nanalo yung bida natin na si Gihun. Marami na siyang pera. So sa kanya na lahat ng nasa piggy bank. So nag-usap sila ni Foreman. And iniwan siya sa may gitna ng kalsada. May mabait na tao na tumulong sa kanya para kalagan siya. So sinuka niya yung pera na galing sa bunganga niyang pinaghirapan niya. So ayun, ginamit na niya yung card and kinuha niya yung pera. Gamit niya yung sarili niya, dugo at pawis para sa putyang laro na yan. Pero pag uwi ni Gihun, hindi na niya naabutan pa yung nanay niya kasi katagal niyang umuwi. So naging lonely tong si Gihun. May nagbigay sa kanya ng invitation card, which is pinapunta siya ni Lolo sa may building kung saan siya nakakompine dahil meron pala tong sakit si Lolo sa utak. Eventually, pumano na rin si Lolo. Pangalan niya pala Ilnam dahil sa sakit niya sa brain tumor. So, di sila nagkasalubong ng frontman tsaka ni Gihun, sayang. So, siya pala yung may-ari ng game kanina, yung sinasabi ko sa inyo. So, ayaw niyang humarap sa mga VIP kasi nga may sakit siya. So, nagpagupit na rin dito si Gihun ng matinong gupit. Yata, walang iya, kulay-pulay pa yung buhok boy, ano ka opa. Pinuntahan din pala ni Gihun yung kapatid ni Sebyok sa may bayampunan at ibinigay niya na lang sa may lola ni Sang-woo. And syempre nagiwan na lang rin siya ng pera para panggastos nila maglola. Aalis na sana si Gihun, kaya lang nakita niya yung sumampal sa kanya dati na recruiter na Chinitong Pogi. Dali-daling pinuntahan ni Gihun yung recruiter na sumampal sa kanya, kaya lang nakasakay na pala ng tren. Kinuha ni Gihun sa lalaki yung hawak-hawak niyang card para sa game. Nag-o-overthink si Gihun kung pupunta ba siya sa ibang bansa para makita niya yung anak niya o ihinto niya yung game. Eventually, naisipan ni Gihun na balikan na lang yung dating game para marami siyang mailigtas ng mga taong may hirap. The end, like and subscribe na rin boy. Pakis na rin.